Nandito na po tayo sa harapan, sa face-to-face. Dito po sa Kaitan in Action with Boy Abunda. Narito po ang nagrereklamo, si Riza May. At ang inirereklamo ni Riza May, narito po si Nanay Marife. Unang-una, lubusan kong nakikita yung pangangailangan nyo. In their case kasi, hindi nila magamit bahay nila eh. Ate Marife, gusto ko naman sabihin na I just like to honor yung trabaho nyo sa Homeowners Association. Magandang sakripisyo para sa bayan ang Homeowners Association. Tama ba yung gusto nyo lang, magamit nyo na bahay nyo? Opo, mabuksan lang po yung mismong pintuan. May way pa naman pong paraan na pwede nilang ilipat ang pintuan nila sa harapan. Kasi po, kaya namin ginawa yun na may harang, wala kaming alam na pintuan yun. At walang pintuan doon dahil ang alam ko, isang bahay lang yun ng biyanan mo. Pero anong damage po kung may pinto sila doon? Kaya ko po yun nilagyan ng harang. Dahil ang nangyayari, kapirasong space, andyan tamakan ng mga bulok na kahoy, kung ano-anong mga ilalagay. So, hindi po talaga po pwede na hindi harangan yun kasi bukod sa kanal, bukod sa daanan ng mga motor. So, pwede nyo man ipagbawal yung paglagay nila ng kahoy kahit may pinto sila doon? Yun nga po eh. Ilang bisis na ako nakiusap sa biyanan niya na katunayan nga hanggang ngayon, yun din idinulog ko sa barangay Kagawad na alisin yung mga kahoy na nakatambak doon. Pero hanggang kinabit po namin ang kanal, mayroon pa silang isang poste doon na nakatukod. Ginagamit man tambakan yon? Hindi po. Nilagay lang po yun kasi po, hinarang po talaga yun para yung pagbibuild nung pintuan tsaka ng bintana mag-firm. So pang-forma siya? Yung sinasabi niya pong mga kahoy na nakakalat ngayon doon, hindi po talaga matatanggal ngayon doon kasi po may harang na. Pero willing kayo mag-commit na free yon? Yes po, tatanggalin po namin yun. May pinapirmahan po siya na bawal maglagay ng motor, bawal lumagpas. Sinunod po namin yung sinasabi niya na yun. Tapos po, may time pa na nagsalita siya last week na pinapunta niya po yung kagawad na, sige, papayagan ko kayo, okay na sa akin na may pinto, tsaka bintana kayo dyan. Pero, yung harang, nandun pa rin. Sabi ko, anong purpose ng pinto, tsaka bintana? Ano sabi ng kagawad? Wala po siya magagawa kasi yun nga po. Ayun po, haraan po namin yan, problema po namin yun. Kumbaga, So hindi kayo umabot sa lupon? hindi na po. Ang sabi ng ibang member, kaya nilagyan yan kasi nga hindi kayo nag-ambag. Unang-una, ma'am, walang pwedeng magtayo ng fence na walang fencing permit sa munisipyo. Okay? So, meron kasing tayong Magna Carta, Kuya Boy, sa Homeowners Association. Pero yung po, unless nasa restriction na nung titulo nyo, so for example, di ba, kung may bagong subdivision sa lugar nyo, pagbili nyo pa lang ng lote doon, alam nyo na may rules at may restriction na yan. May homeowners, kailangan ka sumali, eto babayaran mo, etc. Ang problema ngayon, kung lahat tayo dito ngayon magkakapit-bahay, nagtayo ako ng homeowners, etong grupo na to sumali, eto hindi. Sabi sa Magna Carta, karapatan mong hindi sumali. Kailangan voluntary yung pagsama mo. At effect kasi, kung hindi sila membro ng inyong asosasyon, hindi nyo pwedeng pilitin ang rules nyo. Kung ako tatanungin nyo, gusto ko sumali silang lahat. At kung ako tatanungin, maganda ginagawa nyo na ayusin yon. Having said that, enforcement is always a problem. Unfortunately, wala kayong karapatan magtayo ng fence. Kahit sino po sa atin ay walang karapatan na walang court order, i-dispossess ang isang tao sa bahay nila. Padlakin mo yon, dispossession yon. Padiran mo yon, dispossession yon. So, kung hinati nila yung bahay at hindi nila magamit yung side na to kasi dadaan pa sila sa biyanan, dinispossess nyo sila. Ate, bakit yung kabilang side may pinto naman, hindi nyo naman nilagyan ng pader? Harapan po nila yun eh. Member ko po yun. Sorry? Dati na po yun may pinto. Bahay po O talaga. kaya nga. So, ibig sabihin, hindi bawal magkapinto doon. Pakita nyo yung picture, please. Kasi yung harap, ayan o, may pinto eh.
Opo. Bali, ito kasi yung sa kanila. O kaya Ayan nga. po yung boundary. So, anong Bahay na yun. ordinansa o Tinitita pa po batas yan ng, ang nagbigay ng karapatan sa Homeowners Hindi Association po nila sinasaw. para hindi payagan ng pinto yung kabila? Lahat ng ating aksyon, kailangan may basihan sa batas. Opo. So, isang fundamental sa batas is hindi pwedeng may diskriminasyon tayo. So, kung papayagan yung pinto sa kabila at hindi harangan ng fence, diskriminasyon yun kung biglang maglalagay tayo ng fence doon. Yung may bakod po, ayan po yung kanal na ginawa namin kalsada. Sila po, hindi po yan pintuan. Kasi bahay po talaga yan, na isang bahay lang. So, nung naglagay kami ng ganyan, saka sila nagsabi na pintuan yan. Ate, kayo na nagsabi kanina, daanan yan. Opo. So, pag hinarang nyo, hindi nyo na sila pinadadaan. Wala po silang daanan dyan. Hindi, pero pwede sila maglagay ng daanan. Pwede nilang gibain bahay nila, di ba? Pwede nilang gawin 3-story yung bahay nila. Pwede Pwede po. nilang ginawang tindahan. Pwede po nilang gawin Pwede kahit gawin nilang anong gusto tindahan. nilang gawin dyan. Oh, pero hinarang nyo. Ito po lang sa amin, pinatong ko lang sa kanal namin. Hindi po ako umano doon sa sakop nila. So, ang sinasabi nyo ngayon, private to sa inyo to, kaya dapat harangan nyo sila. Ano po yan, sir? Hindi naman po ganun ang... Gusto niya kaming kausapin ang na ako. ano dyan. Hindi naman po ganun Kasama ka... niya. Number niya. ano na... Ganyan. ayaw namin sila padaanin. Anong legal basis nyo para magtayo ng Wala pader po kami, dyan? nakipag-ugnayan din po kami dyan sa caretaker ng nasasakupan nila na nagpaalam kami na kung pwede maglagay kami ng steel matting. So, umukay naman po yung caretaker. Nagre-renta kayo? Hindi po. So, pinapayagan lang kayo na Opo. Kasi syempre may private rights yan, di ba? Yung may-ari ng lupa. Iba ang karapatan kung dalawa lang silang magkapitbahay, naglagay sila ng padiran. Pero pag may informal settlers dyan, kailangan mo tignan yung human rights ng informal settler. Hindi lang yung karapatan ng may-ari ng lupa. Assuming pumayag yung caretaker, kailangan pa rin yung kumuha ng permit sa munisipyo. Bakit? Kasi pag kumuha ka ng permit sa munisipyo, pwede ngayon sila umangal. Na hindi pwede yan. That's why ang remedyo nyo, Ate Fe, is to go to the barangay at pagpa-mediation. Pero hindi nyo pwedeng lagyan ng fence. Pwede. Pwede kaming pumunta sa barangay. Katunayan nga, nagpa-ano ko sa barangay, hindi sila sumipot. Pag hindi nga sumipot, merong proseso yan. Hanggang aabot sa magdidetermine ang barangay kung meron ngang cause of action. Kung may damage sila sa inyo at sinabi nung barangay pwede ka na mag-file, pwede ka na mag-file sa korte. Doon kasi sa situation, nanay, imbes na lumapit muna kayo sa barangay para ilatag yung concern nyo, hinarangan nyo na bigla. Dapat unahin nyo muna sa barangay kung ano yung problema para rin malaman nyo sino yung may obligasyon, sino yung may karapatan. Sa pagkakataon na to, hindi nyo sinunod yung batas. Na tinayo nyo yan. Siguro may pagkakamali ako dyan. Dahil, Hindi naman siya naghahabol sa pagkakamali eh. So ako, ang ipapakiusap ko nga kay Raisa May is buksan, pero makipag-ayos kayo ng maayos sa asosasyon. yun na nga po, sir eh. Oh. Sa punto na yan, sa ginawa niya sa akin na pinaabot niya pa dito, over. Pwede naman ako niyang kausapin dahil hindi naman ako masamang tao. Pero ate, pag hindi ka makapasok sa sarili mong bahay, hindi mo ba gagawin ang lahat para... Yun na nga po eh. Hindi, kaya niya inabot dito dahil hindi siya makapasok sa sarili Hindi mong niya ako bahay. kinakausap. Hindi nyo rin ho siya kinausap. Hindi kami nagkakausap. Umuwi siya, may harang na yung Pumupunta ako dyan sa harapan ng bahay nila. Hindi. Nagkikita kami. Ang attitude niyan, Hindi po. pwede namin tanggalin yan pero hindi siya magpipintuan dyan. Anong karapatan nyo nga para sabihin na huwag magpinto dyan? Kaya ako to sinasabi sa inyo kasi kayo madidemanda. So yung i-prevent mo yung tao na gamitin ang sarili niyang bahay, madidemanda kayo doon ng hindi lang civil, criminal. Meron tinatawag na grave coercion. So yung sa grave coercion kasi, pinipigilan mo ang isang tao na gawin yung may right naman siyang gawin. Kahit tama ka pa sa batas, huwag mong gagamitin or don't take the law into your own hands dahil makakasuhan kayo. Maganda ang adhikain ng Homeowners Association. No? Ang tingin ko lang po na sanang nagawa is yung sumunod po tayo sa proseso. Kung magkakabati kayo at sincero naman kayo, Raisa May, dumadating kasi ang point na you have to forget
yung past and move forward. Sana yun na lang. Kung pagbibigyan mo, wala naman din akong ano kung ayaw mo. Ang gusto ko lang naman, sana, maging okay. Ako matanda ako sa'yo. Kung may mali ako, pwede mo akong kausapin. Ayusin natin yung problema. Kung ano yung maibigay sa atin na solusyon ng barangay, natural barangay, yun susunod pa rin tayo. Pero nandun tayo sa respeto, kasi importante ang respeto. Ako wala akong natapos, pero marunong akong rumispeto. Bilang namumuno ng samahan, respeto lang ang hinihingi ko. Dahil hindi biro ang pinagdadaanan ko. Alam mo yun. Pag may problema, pag may gulo, pag may ano, sa akin ang takbo. Pero inaakap ko kayo. Tapos kami, we're at your service. Kasi nga, walang incentive sa amin na mag-fail yung homeowners association nyo eh. Meron lang ako iklaklaro. Pakibalik lang yung photo. May tanong lang ako, Nanay Marife. Ito ho ba yung pintuan? Ito. Opo. Pintuan ito. Ito yung kanilang bahay. Opo. Na bigla sila, Nanay Marife, dahil nung maraming mga kahoy dyan, hindi mo alam na may pintuan dyan at may bintana. Ang nakikita ko, from a layman's point of view, sa batas, mali yung ginawa ng homeowners. Sa batas, wala itong karapatan. Kasi itong bahay na ito, pag-aari ito nila Riza May. Tama ba ako? Ang sinasabi naman, Riza May, ni Nanay Marife, ay napaka-personal. Yes. Kayo, nakikita nyo naman itong kanal na ito nung inaayos namin. Ano ba naman yung magkusa kayong mag-ambag? Ano ba namang pagsabihan mo ang mga bata na huwag dumumi dito sa kalsada? Ito'y hindi nasasakupan ng batas sa pinag-uusapan natin. Ano ba naman tumulong at makisama? Yun ang hinahanap nila eh. Dahil pinaghirapan namin ito, kaya nadadaanan na. Ano ba naman yung konting pakikisama? Kaya kung magkakatagpo yung batas at saka yung batas ng pakikisama, tahimik tayo. Yes. Maraming salamat. Thank you po. At alam kong maaayos ito at ang Cayetano in Action ay hindi basta-basta humihiwalay sa mga kasong ganito na idinudulog sa amin. Patuloy pa rin ang ating relasyon. Magbabalik po ang... Tinanggal na ang harang sa harap ng bahay ni Riza May at ang kasunduan ng kanilang pag-aayos ni Marife ay pinagtibay ng isang formal na kasulatan. Bilang pagdiriwang sa kanilang pagkakaayos, inihandog ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang isang munting salo-salo para sa asosasyon ni Marife. Isang simbolo ng pagtutulungan at pagkakaisa sa komunidad. Sobrang nagpapasalamat po ako dahil ang problemang nailapit sa kanya ay lubos na naayos naman. Umuwi po kami ng masaya, magkakasama. Samantala, sinamahan ng programa si Riza May sa pamimili ng paninda para sa kanyang sari-sari store bilang tulong sa kanyang bagong simula. Maraming salamat po kay Sir Alan Cayetano. Dahil po tinulungan niya po ako sa problema po namin dito sa lugar po namin. Tapos po, binigyan niya po ako ng negosyo para po makapagsimula po kami dito sa aming bahay. Maraming salamat po kasi po natugunan kaagad, na-actionan po kaagad yung nirereklamo po namin. At maganda po na yung naging resulta. Nagkaayos po kami ni Leader Maria P. Arisa po. Thank you po. Maraming salamat po, Cayetano in Action with Boy Abunda. Yay!